Kaya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin gatos ka mga panimalay sa General Santos City nasunog. Kapin 50 sab kabalay sa Zamboanga City naugdaw. Final testing og siling sa mga ACM gipahigayon sa COMELEC sa Davao City. Pipila ka aberya sa ACM na matikdan. Duha ka mga lalaking nagmotorsiklo nga nagpailang pulis ug gipangsita ang nag-house to house campaign sa Camiguin giimbestigahan sa Police Regional Office 10. Vice President Sara Duterte gitambungan ang meeting di avanse sa iyang kapartido sa Kidapawan City. Eleksyon.ph pwede nang bisitahon alang sa pinakauling balita ug impormasyon sa eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gatusan ka mga panimalay ang naugdaw ato sa managlahing sunog sa General Santos City ug Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo kining milamoy sa pipila ka mga kabalayan sa Purok Kulasi, Barangay Labangal, General Santos City sa sunog banda 11:48 sa gabi adlawng Lunes. Ang maong sunog gisaka sa first alarm status sa VFP. Nadeklara kining fire out human ang kapintulo ka oras nga firefighting. Sa inisyal nga tala sa VFP, ana sa kapin 100 ka mga panimalay ang nasunog. Usa na dinhi ang panimalay ni Abdul Said Laki kinsa naabugayod. Yung mga papeles namin nasunog, yung mga voters namin nasyonal para matulungan kami, kami mga bahay lang. Matod sa VFP, gibana-bana ang moabot sa 420,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinoon, walay angol sa hitabo. Actually ma'am, wala pong nasugatan. Okay lang po. Salamat lang din po ako kasi yung mga tao nagsilikasan lang po lahat. Kaya nagkaiwan yung mga kagamitan nila. Ginasuta pa sa CSWDO ang tinatibuk ang ihap sa mga apektadong pamilya nga kasamtangang mihiklin sa usa ka gym sa barangay. Gilayon kining itagad sa LGU. Padayon pa ang BFP sa pag-imbestiga sa tinubdan sa sunog. Sa Zamboanga City, anaasaw sa 42 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog sa Mercury Street, Barangay Tumaga, Zamboanga City nga nahitabo pasado alas 12 sa hapon adlawng Lunes. Gilayon kining girespondihan sa BFP ug CDRRMO. Sanglit duol ang maong sunog sa dakong suba sa maong lugar. Nakahigayon sab og tabang sa pagpakgang sa kalayo ang duha ka mga backhoe sa DPWH-9 kinsa nagpahigayon og flood control project sa maong lugar. Ang maong sunog nga gisaka sa third alarm status sa BFP ang gideklarang fire out human ang halos 2 ka oras. Gibana-bana ang moabot sa 3.75 million pesos ang danyo sa sunog. Sa tala sa CSWD, anasab sa 42 ka magbanay ang apektado nga ana karon sa usa ka evacuation center sa maong lugar ug yatagan og relief assistance sa LGU. Hinoon walay angol sa itabo. Padayon pa ang BFP sa pagsuta sa hinungdan sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay ang usa ka rider human mibangga sa iyang kasugat nga motorsiklo sa Valencia City, Bukidnon. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos nga rider human aksidenteng mabangga sa kasugat nga motor sa Purok 12, Barangay Batangan sa Valencia City, Bukidnon pasado alas 6 sa gabi adlawng Domingo. Base sa investigasyon sa PNP, ang biktima ang mi-overtake sa gisundang sakyanan. Apan tungod sa iyang pag-counterflow, mibangga kini sa kasugat nga motor. Sabdan sab ang rider sa kasugat nga motor ug angkas niini nga giling gidala sa ospital. Apan namatay ang rider nga mi-counterflow tungod sa grabing samad nga naiaguman niini. Gikustudiya na karon sa Valencia PNP ang mga motorsiklo nga nalambigit sa aksidente. Ginaimbestigahan sa Police Regional Office 10 ang duha ka mga kanudahang lalaki nga gingong nagpailang pulis sa probinsya sa Camiguin. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naglusad karon og investigasyon ang Camiguin Provincial Police Office human nga nag-viral ang social media post sa usa ka netizen kung asa makita ang duha ka mga lalaking sakay sa motorsiklo nga gabalik-balik sa lugar kung nasa nagpahigayon og house to house campaign ang usa ka political group. Sumala sa uploader sa maong post, gipara kuno sa mga political volunteers ang maong mga lalaki ug nagpaila kuno nga miyembro sa PNP ang duha. Apan dihang gipangayuan kini og ID
Kalit nga misibat ang duha sakay sa ilang motor. Tropa lang sir. Ha? Tropa ka. Tayo sabi. Unsa ka trabaho ka government ba ka? Unsa imong trabaho? Iningon na kung PNP ka. Iningon sa kasi PNP ka. Patut sa kampo karon. Kwanta ka, blatter ka. Pagka human yun na siya nga balikan ko niya. Sumala ni Police Major Joan Navarro, gikumpirma ni Camiguin Province Provincial Director Police Colonel Benbo Humalon nga walay personahe ang Camiguin PPO nga susama sa mga litrato. Dugang niini, giagat sa kapulisan ang publiko nga gilayong mag-report sa opisina sa kapulisan kung masubli pa ang maong insidente. Walay susama nga dagway ni adto nga miyembro sa Camiguin Police Provincial Office, and sa pagkakaroon adunay nay ginahimo nga pagkandak og investigation kay ang maong insidente nakahatag og kaning kakuyaw kaguol sa maong mga residente sa maong area. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga paday nagasuporta kaniya. Sangko sa langit ang pagpasalamat sa Vice Presidente sa supporters ni FPRRD ato sa pagbisita niini sa Cotabato City alang sa pag-abli sa bagong Office of the Vice President Barb Satellite Office sa 3rd Street, Don Esero, Barangay Rosary Heights 5, Cotabato City. Matud ni VP Sara nga ang gipakitang suporta sa katawan sa iyang amahan nga naakaroon sa International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands dako kaayo og tabang sa kanhi Pangulo. Dili daw matukib ang kalipay ni FPRRD nga masayrang ana ang katawhan nga nagpabiling nagsuporta ug nagampo alang kaniya. At nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng mga taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napakalaking tulong nun, ng suporta nila, yung moral support nila na alam ni Pangulong Duterte na nandyan yung mga kababayan natin sa kanya. And syempre, alam natin lahat na napakalaki ng power of prayers. So, madami sa ating mga kababayan ang araw-araw nagdadasal na maibalik na sa ating bayan si Pangulong Duterte. Padayon ang pagpalayo sa gibatayang low pressure area ug wala na kini direktang epekto sa panahon sa nasod. Easterlies kon init nga hangin ang nakaapekto sa halos tibok nasod. Apan ang iga nga panahon posible gihapon maghatod og pag-ulan ilabi na sa hapon ug gabii. Base sa datos sa Metro Weather, halapad nga pag-ulan ang masinati sa Mindanao, ilabi na sa tungang gabi nga epekto sa easterlies. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay reward nga ihatag alang sa makatudlo sa suspect o mastermind sa pagpamusil sa usa ka kandidato pagka-board member sa Davao del Norte. Ang Police Regional Office 11 gimando na ang pagmugna og Special Investigation Task Group aron matutukan ang pagsulbad sa maong kaso. Ani report ni Argil Relator. 1 million pesos nga reward ang ihatag ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez sa kung kinsa man ang makahatag og impormasyon nga moresulta sa pag-aaresto sa suspect o mastermind sa pagpamusil kay Audrey Perez. Si Perez, usa ka kandidato pagka-board member sa Davao del Norte. Niadtong April 29 dihang gipusil siya samtang pauli sa ilang balay sa Barangay Magugpo North sa Tagum City sa maong probinsya. Parayon pa siya nagapaayo sa ospital. Sumala sa PRO 11, dahong tabang matud pa ang reward aron nga paspas nga masulbad ang maong kaso. Ay, malaking tulong po ito. At siyempre, mga tipster po dyan na makapagbigay ng magandang information at mapavalidate natin ito, maaaring makatulong mapabilis masolve natin yung crime na to. Ginalantaw sa kapulisan ang posibilidad nga politika o dili baka personal grudge ang motibo sa pagpamusil. Ng Davao Norte. Kami po ay nakausap na namin si Audrey and kanya mga wala siya naalala na ito ay meron siya mga kaaway o kaalitan. Nagpagawa na po kami ng SITG natin to
to oversee the investigation of this incident. Sumala sa PRO 11, isolated matud pa kini nga kaso. Wala sa dugang deployment ang kapulisan karong eleksyon sa Davao del Norte human sa hitabo. Hinuon anda matud pa nga mag-deploy ug galing dunay request ang Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka sunog ang miulbo sa Barangay Tigato sa Davao City Domingo sa hapon. Base sa tala sa Buhangin Fire Station, na-report ang sunog pasado alas 2 sa hapon nga milamoy sa Dosandanas nga balay sa Barangay Tigato sa Davao City. Sa kakusog sa kalayo, nadamay pa ang katapad nga tulo ka andanas nga apartment. Alas 4 na sa hapon na deklarang fire out sa kabomberuhan ang sunog. Sa mga insidente, 7 ka magbanay ang apektado ug maay na lang kay walay kinabuhing na angin sa insidente. Ang hinungdan sa sunog mao ang electrical overload ug maabot sa 270,000 pesos ang natarang danyos sa sunog. Nadakpa na sa mga otoridad ang amahan nga gingong mipatay sa iyang mag-inahan sa Malita, Davao Occidental. Gibutyag ni Police Staff Sergeant John Lentagnaa ang police investigator sa Malita Police Station sa Davao Occidental nga nadakpan ang 29 anyos nga sospek nga nagtago-tago sa Barangay Talugoy sa Malita. Kahinduman nga ni atong Mayo 1 nakablagang patay ang 17 anyos nga inahan ug 6 ka bulan nga anak niini nga dunay samad dinunggaban sa ulo ug liog. Ang mga biktima gituohang 2 o 3 ka adlaw na nga patay una na diskubrihan sa otoridad. Sumala sa kapulisan, giangkon sa sospek ang krimen ug gingong nahimo niya kini tungod sa grabing selos ug kasuko. Human gisungog sa biktima nga dili kuno niya anak ang bata. At tubangon sa sospek ang kasong murder with parricide. Mamahimo na nga bisitahon ang website sa GMA Integrated News alang sa latest nga balita ug impormasyon mahitungod sa eleksyon 2025. I-search sa inyong web browser ang election2025.ph. Makita ninyo dinhi ang update gikan sa COMELEC ug impormasyon mahitungod sa mga kandidato. Pwede sa balikan ang mga debate para mas makilatis pa ninyo pag-ayo ang mga plataporma sa matag kandidato. Ana asab ang ubang butang ug pahinumdum alang sa mga botante. Hasta na sa latest nga bilangan sa boto ug uban pang update sa mismong adlaw sa eleksyon karong Mayo 12. Mga kapuso, doon na ba mo'y listahan sa inyong mga iboto karong eleksyon? Makatabang kaninyo ang GMA My Código. Bisitahan lamang ang website sa GMA My Código. Piliya ang inyong probinsya o syudad o munisipyo kung asa ka muna sakop. Sunod, i-click ang lingin sa tapad sa kandidato nga inyong mapilian sa 12 ka senador nga botohan o district representative. Makita sab ang mga kandidato sa probinsya gikan sa gobernador, vice-gobernador o mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Sa local government sab, tig-usa ka mayor o vice mayor ang pilian o mga sakop sa sangguniang panglungsod. Sa tumoy, ana ang usa ka party list nga pwedeng pilian. Human ini, i-click ang submit ug mugawas na ang imong kodigo. Subay sa imong gipili sa GMA My Código platform. Mamahimo ninyo kining i-print ug dalhon ang kopya sa polling precinct sa mismong adlaw sa eleksyon. Karong adlaw gipahigayon ang final testing and sealing sa mga automated counting machines sa Davao City. Atong sayron kung kumusta kini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, dunay pipila ka mga concern ang election watchdog nga ACE-COM PPCRV Davao ato sa final testing and sealing. Hinuon gitubag kini sa COMELEC Region 11. Atong sayron. Usa ang Davao City National High School sa 266 voting centers sa Davao City nga nagpahigayon og final testing and sealing sa mga automated counting machine o ACM.
Ana sa 21 ka magtutudlo ang mag-serve sa eleksyon, isip miyembro sa Electoral Board. We will be catering 2 barangays, 10A and Barangay 11B, of which ang ating 10A na sila ay 5 ka clustered precincts. And then ang Barangay 11B has 2 clustered precincts. Giseparate na lang yun nato ang pag-post sa ato ang kanang list of voters, no, kay para di sila mag-flock, of which naa sila naglain-lain ang ilang entrance, lain-lain po ilang gate para dili po sila mag-abot. Sayo gisugdan ang demonstrasyon sa pag-abli ug pagkabit sa ACM nga gisaksihan sa election watchdog Archdiocesan Citizen Engagement Parish Pastoral for Responsible Voting o ACECOM PPCRV ug sa media. Ang final testing and sealing mo ni siya ginapahigayon aron masiguro nga nagagana ang mga ACM ug dili mo palya sa adlaw mismo sa eleksyon. Dayon gisundan sa mock voting. Usa kita sa mga biboto. Aktual nga pangalan sa mga kandidato ang anaa sa balota. Human sa pagboto, ipakaon o i-feed ang balota sa makina. Segundo lang, nagprint na kini og resibo. Gawa sa resibo, pwede i-check sa screen. Kung maubagyod ang pangalan sa imong gibotaran ang gibasa sa makina. Intentionally, akong nag-vote ko 13 ka senators to check kung i-read ba sa ACM. And well, anyway, overvote man po. So, wala niya gi-read, no? So, kung mag-overvote mo, sobra sa dapat lang nga inyong iboto ang mag-reflect overvote. So, meaning, masayang ang inyong boto. Pero kung nag-undervote o ubos sa ihap, ang gitagana, pwede ra. Pananglitan, 12 ka senador ang dapat butaran. Apan kung sa tanaw sa butante, dili kaabot sa 12 ang deserving sa iyahang boto, valid gihapon kini. Pwede rasab mag-abstain o walay butaran. Pananglitan, wala kay butohan sa mayor, vice mayor, congressman o gobernador, valid gihapon kini. Apan, si ACECOM PPCRV spokesperson Attorney Eileen Lizada dunay pipila ka concern atol sa mock voting. In another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. According to their DESOTEC dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, binasa. Gisuwayan balik ni Attorney Lizada ang mag-overvote. Gibasa kini sa makina. We want to test the machines here. At least tinetest natin yung overvoting. Kasi katataka ako, di ba? Merong A hanggang letter V. Meron kasi yung last na candidate na V. Napasok siya dito. Pero sinong nawala? Parang ganyan ba? Ang akin is who chooses na ang 12 ko ay ito despite nag-overvote ako? Is it by 1, 2, 3 based on or random lang bang nag-choose siya? Square ang nilagay niya outside sa circle. Bale, hindi na-touch yung circle ba? Walang shade na nalagay doon sa circle, but the square is outside the circle, which means hindi talaga yan siya i-count ng makina kasi walang shading na nangyari doon sa circle. Dapat, you properly shade yung mga circles ng mga kandidato na gusto ninyo so that it will be counted by the machine. Walang problema pag lumagpas. Basta wag lang lumagpas na maglagpas siya into another circle na naman. Kasi yung lagpas na another circle, pag makuha niya yun, i-count yun. Gawa sa maong mga concern, naasab sila'y natala nga mga ACM nga dili mo operate sama sa Lapu-Lapu Elementary School Cluster Precinct number 585 tungod na wala matud pa ang pipila ka parts sama sa smart card o PIN code. Sa Quezon Elementary School Cluster Precinct 920, ang configured precinct sa Port 2 wala nagmatch sa internal data. Gawa sa mga concern sa mga makina, doon na say mga tent nga naipangalan sa kandidato sulod sa polling center. Sama niini sa Rafael Castillo sa Barangay Castillo sa District 2. Hinuon, gitabunan na ang pangalan. Gipananggal na sab ang mga campaign posters nga gipangsabit sa voting centers. Kagahapon, nahatod ang 1,173 ACM sa mga polling centers sa tulok ka distrito sa syudad. Gikan sa Davao City Police Office nga maoy nagsilbing storage facility sa mga election paraphernalia. Sara, kinahanglan sab nga walay nakasaksak sa mga USB ports sa HCM o kinahanglan nga masaksakan lamang kini panahon nga matransmit na ang election returns. Mauusab na ang dapat bantayan sa mga poll watchers. Sumala sa COMELEC nga dili konektado sa internet ang mga ACM panahon or atol sa pagboto. Konektado kini sa internet
paghuman sa boto o panahon sa pag-transmit sa resulta. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Gatusan ka mga estudyante ang nakahigayon nga makapaminaw sa mga plataporma sa mga kandidato nga buot magpapili karong 2025 midterm elections sa General Santos City. Kini atoon sa gipahigayon nga election forum sa usa ka tulungaan sa syudad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gitambungan sa halos 500 ka mga partisipante nga gilangkuban sa mga estudyante gikan sa pipila ka mga higher education institutions sa Gensan, church groups, civil societies, laki pipila ka mga political parties ang gipahigayong election forum nga gitawag nga Hinabi 2025 nga gipahigayon sa Notre Dame of the Yangas University sa General Santos City adlawng Miyerkules. Paagi matud pa kini aron matagan sa og oportunidad ang mga political parties sa Gensan kinsa buot magpapili karong 2025 midterm elections nga madungog ang ilang plataporma ngadto sa komunidad, ilabi na sa mga kabatan-unan. For me, the qualities na kailangan kong babotoyin o dapat babotoyin is yung makatao. Huwag tayong mag-stick sa fame. Kailangan rin natin ng mga concrete na mga plataforma. Well, I would like my future candidate to be a listener. He or she will serve as a voice for all. Matud sa mga magtutudlo, importante matud pa ang moboto og mga saktong kandidato kinsa mamahimong lider sa komunidad. Sa isang demokrasya po, ang eleksyon ay mahalaga at kailangan ang aktibong mamamayan sa pagpili sino ba ang nararapat. Isa na ma-educate natin yung ating mga mag-aaral kung ano yung mga platforms o programa ng mga kandidato. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Good news mga kapuso, kay nibalik na ang proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Nagsugod na kini kauban ang mga maghatod og big time pa premyo nga sila si Kuya Kim ug Mikey Quintos. Over 11 million pesos nga pa premyo ang pwedeng madaugan. Lakip niini ang 7 ka 1 million pesos alang sa lucky mamimili ug sari-sari store owner sa Grand Draw. Nagpadayon ang official sending of entries kutob July 11, 2025. Pwedeng ihulog ang entry sa drop boxes lakip sa GMA Regional TV ug radio stations nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mabisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab binaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.